So bagong lahat, pa-share na lang, pandagdag lang pang chemotherapy. So countdown na para sa trade deadline, almost 3 weeks na lang, matatapos na yon. At ang susunod doon, buyout season naman. Nung nakaraang game ng Lakers versus Portland, may report doon na sinubukang i-trade ng Lakers si D'Angelo kapalit ni Andrew Wiggins dito sa Golden State. Sa pagitan nilang dalawa, mas mataas yung value nitong si D'Angelo kumpara kay Wiggins na nag-i-struggle pa rin ngayon. Pero mas mataas nga lang yung kontrata ni Wiggins. At hindi rin naman kailangan ng Lakers si Wiggins kasi nga mawawalan sila ng point guard. Kahit sabihin pang andon si Austin Reeves, si D'Lo pa rin ang main point guard nila. Nagkaroon din ng report na gusto ng Lakers na makuha si Spencer Dinwiddie mula naman sa Brooklyn. Ngayong season, si Dinwiddie meron 13 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Expiring contract na din si Dinwiddie na merong $18 million this year. Halos sakto yung kontrata na yon kay D'Angelo. Sa paglabas ng dalawang trade rumors na yon ay naman kay Sham, kaya hindi natutuloy pa yung trade kay DeJounte Murray at dito kay D'Angelo Russell na may kasama pang 2 draft picks yun mula sa Lakers dahil naghahanap ang Atlanta Hawks ng isa pang team na sasali sa kanila. Multi-team trade ang gusto ng Atlanta para dito kay D'Angelo. Sa contract, nasa $1 million lang ang lamang ni D'Lo kumpara kay Murray. Pero si D'Lo may player option na di umano yun ang nagpapatagal sa trade. Dalawa kasi ang ibig sabihin doon sa binanggit ni Sham. Gustong kumuha ng Hawks ng isang team na sasama sa kanila sa trade dito sa Lakers para makakuha pa ng ibang asset. Or yung isa, ibibigay sa ibang team si D'Angelo para makompleto yung trade sa Lakers. Ito example lang, yung kay Dinwiddie or kaya dito kay Wiggins. Pero dito na lang tayo kay Dinwiddie. Makukuha ng Lakers si Murray, sa Hawks naman si Dinwiddie, sa Nets, itong si D'Angelo. Yung tatlo na yon hindi nagkakalayo ng kontrata. Ibig sabihin, mas madaling papasok yung sa salary cap. Makukuha ng Atlanta Hawks yung mismong 2 draft picks mula dito sa Lakers. Pwede pang may mga additional player yan sa bawat team. So example lang yun. Ito lang din ang nakikitang dahilan kung bakit merong Wiggins at Dinwiddie na nasama pa sa rumors. Dahil nga kailangan ng isang team na makasama sa trade dito sa Hawks at sa Lakers. Ito ang mga susunod na schedule para sa NBA at sa ibang sports. Subukan lamang ang 1xBet. Gamitin lamang ang promo code na 3BH para sa 5,000 bonus credit. Kung magkano ang dineposit nyo, ganun din ang makukuha nyong credit. Available na sa GCash, Paymaya at GCash Direct. Nasa comment section ang tutorial. Sa buyout naman, yung isa sa inaabangan ngayon ng mga teams na ayaw gumastos ng malaking asset or package sa trade. Nangyayari yon kapag merong na-trade na player na ayaw maglaro sa team na yon na napuntahan niya. Either magre-request siya ng buyout or kaya i-waive siya ng team. Ang isa sa mga player na yon ay si Gordon Hayward ng Hornets. Nasa last year na siya ng kanyang kontrata na $31 million. Mahirap siyang i-trade dahil malaki ang contract niya. Meron siyang 14 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Nasa 36% sa 3-point area. Siya yung dating nakakuha ng malaking kontrata na nakamonitor pa rin ang Hornets para i-buyout siya. Susubukan pa rin naman siyang i-trade dahil magbe-benefit naman doon yung ibang team. Expiring contract siya at lalaki ang kanilang kontrata pagdating ng off-season. Or pwede siyang i-direktang i-buyout agad. Ganon din naman sa side ng Hornets na kung i-buyout naman siya matatapos din yung contract niya. So mas okay na makakuha pa ng trade asset kaysa maalis itong si Hayward nang walang kapalit. Yung isa pa si Evan Fournier ng Knicks, so hindi siya masyado nakakalaro ngayon. Meron pang natitira sa kanyang $18 million at $19 million. Yung huling taon niya, naka-club option. Pwede siyang bitawan ng mismong team. Bago pa lang magsimula ang 2024, publicly sinabi niyang gusto niyang lumipat ng team dahil nga hindi maganda yung naging laro niya noong nakarang season. Ang ginawa sa kanya ng Knicks, ibinangko at 3 games pa lang nakakalaro ngayong season. Meron siyang 4 minutes. Na iba din di umano ang philosophy ng Knicks regarding sa kanya. At hindi na rin siya nakikipag-communicate basta-basta